Itong pagsiserve ng warrant of arrest na ito ay hindi po ito isang ordinaryong police operation, kundi ito ay isang covert operation. Bakit ko nasabi ito? Sapagkat itong ginawa sa EDSA Friday Group Vlogger ay nagpapatunay lamang na ito yung mga klase ng mga ginagawang panghaharas sa mga kinikilalang kalaban ng pamahalaan, lalo na ng Administrasyong Marcos. Yung ginawa kay Nelson Guzmanos na pag-aresto sa araw ng Biyernes kung saan wala ng opisina. Itinaon na tapos na yung opisina at araw pa ng Biyernes. Sa makatuwid, wala siyang pagkakataon na kaagad na makapagpiyansa. Diba? Itong kaso niya ay bailable po ito, no? At ito ay kailangan sana, no? Isinasagawa yung mayroong pagkakataon yung akusado na makapaglagak agad ng piyansa. Bakit hindi nila isinagawa ng maaga ng Biyernes? Kung Biyernes, halimbawa. Kasi kung ito ay isinagawa ng mas maaga sana, ay kaagad tayong makakakuha ng information, na doon sa korte kung saan nakapile yung kaso. At agad-agad makakapaglagak tayo ng husband. Pero yung ginawa nila kay doon sa kasama natin, talagang pinagkaitan nila, ng pagkakataon. Ito kitang-kita naman, yung mga ganitong klase ng mga aksyon, ito pangbabalahura, pangbabalasubas sa karapatan ng mga ordinaryong mamamayang katulad natin. Yun po yung kaya agad-agad kanina nung matanggap natin yung balita ay naiipit ako sa traffic dahil napaka-traffic ito papunta rito, at hindi ko na nga sila inabot ngayon, pero ngayon tatakbo agad ako doon sa Eastwood Police Station upang masiguro natin na itong si Nelson Guzmanos ay hindi ilalagay sa tambakan ng basura. Gusto nating makasiguro na ito ay opisyal na ipapasok sa police blotter na bilang palatandaan na itong ating kasamahan ay nasa kustodya ng pulisya. Diba? Yun lang naman yung kasiguruhan na gusto nating malaman, na itong kasama natin ay talagang nasa kustodya ng pulisya. Oo, yun yung nasa tamang kustodya. So yun po, kung meron po kayong katanungan, ilang lang po at ako'y lalakad na rin. Sige po. Meron po ba? Sir, sa tingin nyo, itong nangyari ito kay Channel 167, aka Nelson, panggigipit na ba ito sa mga katulad namin vlogger? Opo, ganyan po yung nangyari sa akin Sure. Pagkalabas ko rin sa hearing, ay agad-agad akong sinaluduhan pa ako nung pulis Sir, may problema, may warrant ka. Ganun, Kaya eto, alam nyo, sa totoo lang, hindi na kami nagulat sa ganitong pagkakataon, sapagkat talagang yung mga EDSA Friday Group, talagang inaalam nila kung sino-sino ito at binerify ito kung may kaso. Nagkataon, ang nakitaan ng merong pending ay yung kapangalan ni Nelson. Hindi naman natin sinasabi na si Nelson na ito, pero maaaring kapangalan lang. Kaya nga ito ay subject ng validation ngayon. Subject ng validation, at kung ito man siya, ipapiansahan natin. Diba? Sir, tanong lang sir, bakit pwede po ba na dito sa EDSA mismo i-serve yung warrant? Oo naman po pwede. Kahit saan naman, anywhere yan. Anywhere. Ang inano lang naman natin dito, sana man lang kung natanggap ng pulisya yung warrant, malalaman natin yan pagka sa korte, pagka kung kailan nila kinuha, kung kailan nila binerify yung warrant. Sir, sa palagay ko ba susundan pa po itong pangyayari na
Oo, kahit na sino sa atin po pwede. Kahit na sino sa atin po pwede. Kung pwede nga tayo, bawat isa sa atin, pwedeng gawa ng kaso, ipapile sa ibang lugar. At di natin alam, nagkakaroon na pala ito ng preliminary investigation sa mga piskalya. Kung mga hindi tayo nakaka-attend, ipapile ito sa korte at pag na-file yan, magkakaroon ng warrant of arrest. Gano'n na pala ngayon sa sistema, no? I-address nila sa maling address. Tama, tama. Pero gano'n pa man, no? Sa matangpal ka ng kaso ng maling address, ayaw nila tanggapin. Pero dito sa gobyerno, di ba ba? Pwede pa lang. Nangyari na sa akin yan. Pinailan ako ng kaso sa piskalya at hindi pa nila address. Hindi tuloy ako naka-attend ng preliminary investigation hanggang sa yung piskal ni-resolve yung kaso, no? Ex parte, no? Ni-resolve yung kaso, pinail sa korte, ang korte nag-issue ng warrant, kaya ako nagkaroon ng warrant of arrest, no? Kaya ganun yung ginagawa. Kaya sa mga vlogger, yung nangyari kay Nelson, hindi po pwedeng hindi mangyari sa inyo. Sir, sa nangyari na pagdapot ng isang vlogger ngayong hapon sa buildings na to, do we expect legal team na pwedeng tutulong kay Mr. Nelson? Oo, pwede naman. At siguro, no, doon sa mga nagsasabi na handa silang tumulong sa mga katulad nating lumalaban, ano, para sa katotohanan, ito na yung pagkakataon nila na mag-extend ng tulong para doon sa katulad na kasabahan natin si Nelson Guzmanos. So, yun lang po, no? Ako'y pupunta na doon sa Eastwood Police Station. Maraming salamat. Salamat, sir. Salamat.